Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, October 9, 2024. So laglag yung market natin for today. Lakas ng ng drop natin. So na-breach natin yung 7,500 level natin. So hindi ko din alam bakit sobrang lakas ng drop dito sa market po natin. So nag-drop tayo ng negative 1.5% for today. Tapos ayan, yung first na net foreign selling natin 403.65 million. Ayan. So medyo malaki siya ate lumabas ko yan dito sa mga foreigners natin. Pero anyway, yung bilang pa rin naman natin sa kanya, kung hindi man siya nasa 15 billion is more than 14 billion pa rin yung nandito sa market natin. So hindi ko rin alam bakit ano iniinda ng market kasi pati yung exchange ng peso, di ba? So bumalik ulit sa 57 pesos per US dollar. So nung mga nakaraan, medyo malakas na yung piso pero ewan ko ba't bumababa yung kanyang value. Tapos may mga good news pa, di ba? Yung ating employment rate mababa sa 4%. Tama kung tama yung nabasa ko sa kanya. So, siguro overseas na naman yung tinitingnan ng market pero hindi naman sa US. Kasi yung galawan po sa US market natin kagabi, okay naman siya. Actually, malakas nga siya. Kaya nag-expect ako na may bounce yung market natin. Di ba kahapon, naghangin man yung candle natin. Wala masyadong galawan sa mga big caps. Kaya nagulat din ako pag open pala ng market natin, medyo mapula na yung ating market. And then, ayan, meron pa pala siyang buhos pagdating ng closing naman natin. Siguro may isang news, yung parang may nakita ko dito sa Twitter, yung mga barko na naman Pilipinas nabubugan ng tubig ng China. So hindi natin sure kung yun yung dahilan bakit nag-aalboroto si PSE naman natin. O siguro pagod na rin kasi ilang araw na hindi gumagalaw yung majority ng mga big caps na stocks natin. Okay? So ito yung ating mga trending stocks for today. Actually kahit yung trending stocks natin hindi ganun kalaki yung mga galawan maliban siguro kay Ani. Ayan, so pinag-uusapan to kapon. Pero hindi natin nilagay sa trending stocks kasi nga 0% siya kahapon. Ayan, so meron yung pala uh, bubulagay tayo sa Galawan. So ani nag-up siya ng 7.14%. So ito lang yata malakas ngayon. Meron siyang 42K na net foreign buy po dito sa market natin. Tapos si MRC, so trending pa rin siya plus 0.99%. So nagpo-post siya, di ba? Kasi malakas yung galaw niya from the past 2 days. So negative 4.65 million net foreign sell. Tapos si BHI, okay, so medyo nag-post din siya. Ang dami sex. Actually, madami is big caps. Malalakas yung drop for today's trading natin. Ayan, no? GGS minus 2, Security Bank. Ayan, nagpapasakay na si Security Bank. Di ba, habol tayo ng habol sa kanya. Negative 4.51%. So BHI, nag-drop siya na negative 1.02%, 4.56K net foreign buy. SPNEC, okay, may bounce siya ngayon. Kapon nag-drop to, pero nag-bounce siya ng 0.82%. So medyo lumaban yung galaw ng SPNC natin. Tapos si Macro Asia, maganda pa rin 2.14%. Tapos meron siyang 2.68 million net foreign buy. Tapos si ABA, 0%. Malay mo, siya yung pitikin, di ba? Si Ani Capon, 0%. So meron siyang 75K na net foreign buy dito sa market. Ewan ko din kung may balita na ba kay SEC. Parang wala pa naman eh. So, nandito sa trending stocks natin. So, siguro silipin natin. Mamaya kung meron siyang disclosures. Pero alam ko wala. Walang bago kay SEC naman natin. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual po, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin, or kung gusto mo, join ka naman dito sa pinaka-trading community po natin. So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po doon sa ating mga viewers dito sa trading stocks, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating basic na PSE stock market studies naman. And then, follow mo din po ako dito sa ating crypto. Wala masyadong galawan sa crypto natin. So, subscribe ka na lang. Malay mo, mabuhay yung ating mga
play to earn games. Pero ang labanan dito sa crypto yung mga ano pala eh. Naka-discover ko lang last month yung mga meme coins naman. So pero kailan 90% lumalagapak yung mga yung mga memes na yon. So si Tron o kaya si Solana. So ayan, pwede nyo i-check yung mga yan. Kailangan high risk. Ayan, so sa mga nagpa-follow sa atin, so social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. Ayan, so yan po yan. Tapos yung Facebook page natin, check mo na lang po. Ayan. Tapos sa mga mahilig mabasa dito sa Budigpig, mga articles sa local US at saka dito sa Badang Cryptos. Tapos silipin natin yung galawan sa market. Hindi ko pa nakita yung ano eh, wala pa si Philippine Stock Exchange natin. Baka meron na. Ayan, meron na. So para makita natin yung damage dito sa mga stocks natin. Okay. So net foreign sell naman tayo ngayon eh. Bawi naman yung ano, mga foreigners natin. Kasi malakas yung ano eh. Grabe yung pullback 1.5%. Pero okay na. Kumpara kay Hong Kong, di ba? Nag-drop siya na 9% kahapon. So net foreign sell tayo, 402.75 million. Ang tinamaan is daming tinamaan dito. Finance, 1.68%. Holding firms, 1.77%. And mining natin is 1.71%. So actually lahat, pinakamababa lang si property pero nauna to. Nag-drop to kapon na more than 2%. Tama ba? Yung drop ng mga property stocks natin. Ayan. So, laglag pa rin as of now. So wala tayong mapuntahan ng stocks, di ba? So, pero ito yung mga time na kung tama na pullback tong ginagawa ng market, ito yung mga opportunity para doon sa mga overbought last time. So meron palang interesting na news dito kasi nagsusubaybay tayo kahit paano ng ano ng US stocks. Si Google pala considers breakup of Google in landmark search case. Ayan. So monopolize kasi ni Google lahat eh, 'di ba? Pagbili mo ng Android phone, naka-install na si Google. So wala nang chance yung ibang ano kakompetensya niya. So tapos ang laki niya, 'di ba? Ang laki ng mga data centers niya, yung kanya business, ang laki. Tapos mahigpit na ngayon sa mga ano sa mga articles. May ilang website ako ayaw pumasa kay ano kay Google kasi may ano din siya may mga application process pag meron kang website gusto magkaroon ng ads. So pwede ka mag-apply sa kanya. Pero ngayon sobrang higpit ni Google. Ayan. So ano yan. So nakita ko lang to. So actually, sa mga tech stocks to eh. So may epekto. Siyempre, kung sino yung kakompetensya niya, siya yung posibleng tumaas naman. Ayan. Foreign funds sold. Wala yung mga foreign funds bought dito. Hindi ko nakuha. So BDO, BPI, Security Bank, ayan, nag-sell na siya. ASEN, FGen, Meralco, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, EI, IMI, Aboitiz, AGI, JT Cap, dami. Ali, Eritz, Script, Converge, at saka si dito po natin. Okay? So yung closing natin, na-breach yung ano, 75. So 7,424.52. Pullback CPSE and medyo malakas yan, 1.5%. So makita mo dito, dalawang stocks lang yung berde. Tapos halos ganun din. Hindi nagbago yung price. Jollibee at saka si Emperador lang. So malakas yung drop. Nickel, 3.05%. Kung mapapansin mo yung mga big caps natin, halos bumawi din ng, ano, ng mga bagsak. So Wilcon, negative 2.96, GGS 2.76, BDO 2.35, SM 2.3, Monde 2.26, BPI 2%. So parang ito yung first time na majority ng stocks is nag-pullback and then medyo malakas yung drop ng ating markets. Ayan. Saka nagtago sa mga small caps na stocks ba. So Philinvest is conducting tender offer to reacquire 7% of the issue and outstanding shares from shareholders. Those who wish to tender and sell the FLI will receive Philrich shares in exchange naman. Ayan. So papalitan din pala niya ng Philrich. So hindi siya magbabayad ng cash. Shares yung iano niya. And then dadami yung ano public share ni ano Philrich natin. Ayan. So baka makaapekto kay Philrich po yan. Ayan. Philinvest Land, andito yung mga dates. Tender offer October 7, nag-umpisa na hanggang November 22. Settlement is December 11. So minimum shares to tender is 4 and selling fees with FLI valued at 1 peso per share. Ayan. So gusto mag-delist niya na eh. Philinvest natin. FCG unit
gets PESA incentive. So kahapon itong mga to. ASEAN Investing Quezon North Wind Project. So may good news pa naman. PH unemployment rate lowers to 4% in August. Actually, good news yan. Pero mukhang ayaw ng market natin. So FLI launch, Dumaguete Mall, AC Metrobank signed $200 million facility. Meralco, preliminary 9 month sales volume plus 7%. ICT Open Indonesian Terminal. Ayan. So kaya pala nag-breakout si ICT kahapon. August unemployment, okay na. Meralco, ICT, ASEN. Ayan, nabasa natin lahat yan. Share buyback pa rin si Costco. Tataw din yung price. Kung kita mo yung price action ni Costco natin. Taas din ng galawan. So ito lang yung isang nakuha ko na repost kanina umaga. Philippines says China fired water cannon on civilian ships. Grabe na tong si China civilian ships na yan Uh, okay, iba talaga pag may power. Converge launch collaboration with Netflix. Manila Water expanding renewable energy. Double Dragon approved 30 million retail ban. FLX, okay, so matatanggal na. Video, ayan. May mga fair values yan dito. Si Phil Stock. Si CL Financial, di ko nakikita yung mga posts niya. So target price, 176 daw si BDO and 161. So halos nasa fair value na po siya ngayon. So daming laglag kanina umaga. So lagapak yung maalaga natin. CHP is set to receive additional capital after a subsidiary Edgewater reduce its authorized capital stock to 20 million to eliminate preferred shares. Okay. So this one view, but saying something that I think is important when it comes to RRR. Ayan. So para sa mga bangko po yan. Fruit. Ayan. Nakita ko gumalaw na rin si Fruta. Philstar reported that Frutas Holding. Ayan. Mas kakilala muna natin ulit. Is potentially investing in the 20-year-old lechon manok company. Ayan. So mag-expand ng business. Good. Manila Water, expanding renewable energy. Converge, drop siya ngayon. So meron siyang partnership with Netflix. Ayan, no? So akala ko pa naman sasabay tayo dito sa US market kasi ang lakas. Lakas nga ng galawan eh. Ayan, no? Dow Jones 0.3, Nasdaq 1.45, S&P 0.87. Pati yung US representative natin, no? 0.61%. Kaya nagulat ako pag closing natin 1.5% naman siya. Okay? So yun po yung mga galawan o news kahapon. So mukhang nag-divert tayo sa galawan natin with US market. Okay. So yung ating patron so yung mga gusto po ng guide sa trading sa market, join lang po kayo dito sa Patreon channel natin kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine stocks. So check mo lang po yung ating Patreon channel. Ayan. So nako, medyo matamlay yung review natin ngayon. So okay, on the way tayo. So magpo-form, parang gusto mag-form ni PSC ng ito yung pinakamataas natin, 7,600. Okay, mukhang maghanap ulit tayo ng mababang support na market natin. So parang hindi 7,200, no? 7,100. Okay. Pero psychological, 7,200, di ba? 7,200. Hindi man ganun kalayo. Okay. Ito kasi yung titingnan ko na isang potential na support sa limang. Kasi ang dami niyan 14 billion eh. So kung maglabasan yung mga yan, grabe yung epekto sa mga stocks natin. So anyway, uptrend pa rin naman and wala siya masyadong no? Wala siya masyadong warning kapon, no? So ako din tingin ko sa kanya bullish pa rin kapon eh. Pero nalaglag tayo for today's trading. So binuhusan din yata to ng closing, no? Tingnan natin sa 5 minutes. Meron siyang buhos. Ayun, may buhos siya. Syndicated na naman yung mga foreign investors dito sa market natin. Okay, so anyway, normal naman na may pullback. Last time na pullback and then bakit pa naman siya. So hopefully ganoon, pullback and then tingnan natin kung ma-breach ulit natin yung 7,500. So in the short term, so naghahanap ng support yung index natin. Hopefully, nakahanap siya kasi lower high pala yung RSI and upward pa rin man yung overall picture ng MACD pero medyo nanghina siya sa galaw natin sa ngayon. Malaki kasi yan, 1.5%. So 402 million net foreign sales. So yun lang yung nakita ko na negative news
yung bombahan ng ano ng China ng tubig doon sa South China Sea ulit. Ayan. So with regards sa US market, okay naman yung galaw natin eh. Okay, so nakita natin yung mga laglag na mga big caps natin. Dito tayo sa mga winners, Ani. So, okay, breakout set. Nandito ba? Okay, nandito sa listahan. Tingnan natin. Mamaya, hindi ko alam kung ano news na itong si Ani. So, nakita ko na lang na nagkaroon siya ng volume. Tapos walang volume yung iba eh. Prim, ayan. So, meron siyang 3.9%. Si Vitaw, nabuhay ulit. Bumalik siya. So, 2.74% THA, kulang pa sa volume. Macro Asia. So, medyo nag-ano pa nga siya, ano? Nag-resist pa dito sa 6.3. So, malakas na resistance natin, 6.5 kay macro. Pero, umokay na siya, di ba? Medyo okay na yung galaw niya. So, keeper, 1.93%. Pizza, nagkakabuhay na. So, tinitrade rin siya pero 23 trades lang. 1.94%. And then si RCI is gumagalaw pa rin naman. So, 1.5%. Okay? So, dito tayo sa mga losers. Hanapin natin yung merong volume dito. Ionix. Ayan, trap si Ionix. 5.38% drop. Security Bank, ayun. Yung mga naghahanap. Di ba sabi natin, di tayo nakasakay. Hanap tayo ng support ngayon ni Security Bank. 4.5%. 40 million at foreign sale. Si Plus, okay, 4%, laki din ng drop. IMI, 3.78% drop. SSI, drop din, dami nag-drop talaga. 3.58%, sino pa? So, BLL, nag-drop na rin, 3%. Medic, wala namang volume, kulang. So, GGS, minus 2.7. So, the rest, mga big caps, si Monde, nag-drop din, 2.26%. So hopefully may bounce tayo bukas. So tignan natin bukas kung ano yung galawan dito sa markets naman natin. Okay, so very bad. Bad markets tayo for Wednesday. So hopefully hindi siya umabot ng Thursday at saka ng Friday naman. So silip tayo ngayon dito sa global markets. Okay, so wala tayong masabi sa US kagabi. Okay naman siya. Tapos ngayon is mapula yung opening ng futures. Pero okay lang kasi parang babounce naman siya eh. So negative 0.09 si S&P futures natin. Dow futures 0.09. Tapos si Nasdaq futures negative 0.14. So medyo mapula ngayon. Pero yung European markets, yan. So bumawi na yung galawan ng Europe. Kapon, drop sila. So dito sa, grabe hanggang ngayon, si Hang Seng pa rin, drop pa rin. Bisitahin ulit natin yung chart niyan. So negative 1.38%. Ang laki niya na, 10% na drop in just 2 days. Sa index pa mismo. Ayan. So anyway, okay. So mix tayo, no? May mapula, merong berde dito sa galawan naman natin. Okay? So tapos dito sa ng crypto, kasi Hang Seng pala yan. Saglit, tignan natin yung advanced chart. Okay, dito muna tayo sa crypto bago natin tignan si Hong Kong. Na-curious din ako bakit lakas ng drop. So Bitcoin is 62K pa rin. Ethereum 2.4 and then si BNB is 583. So the rest, mukhang mapula din yung gagalawan. Ayun, pababa lahat ng direction nila. Okay, so hindi lang sa Philippines, global markets natin maliban sa US at saka Europe is okay. Asian market, sasabihin natin na nakisama sa mix. Pero tayo pinakamalaki yung drop for today's trading naman natin. Okay po. So tingin tayo, mabilis ang look dito sa mga trending stocks natin pero medyo mahina eh. Maliban kay Ani, the rest, medyo mahina yung galawan. Okay, so hataw pa rin si MRC, 0.99%. And meron siya 4.65 million net foreign sale for today. So mahataw siya. Taas na ba natin? O dito pa rin naman sa gap yung tinitingnan natin. So 1.2. Laki na yan, no? 20% yung pinaka-next na resistance niya. So lumalaban siya and meron siyang support dito sa MA9. 0.9, no? 1.1, pwede rin naman. Pero 1.2 talaga eh. Ito kasi yung tingnan ko madalas, mga gaps, tsaka yung mga previous na support areas natin sa kanya. So kung susundan natin yung trend channel niya, ganito siya, i-clone ko siya para meron tayong guide and ganito yung sinasabi niya. Ayan. Hopefully matuloy yan para sa mga nakasakay dito kay MRC pero overbought pa rin naman siya.
And malakas pa rin yung volume niya. Lakas pa rin, no? 37 million. So, nandito yung mga traders natin. Wala kasi galaw masyado na maganda yung mga big caps. So, bullish pa rin naman lahat ng indicators niya. Ayan, ganyan. Pwede naman ganyan yung trato natin sa kanya. Lalo na unti-unti siyang umakyat. Okay. Ito pala yung sinasabi kong isang gap. Mali pala yung nakita ko na gap. Ayan. Adjust natin siya. Sabi ko kasi sobrang taas yata yung 20% na yun. Ayan. May gap pa pala dito na isa. Ayan. Kung di mo kita ito sa bandang kaliwa. Okay, pwede na. Ganyan. Ganyan na itsura. Okay po. So, tingnan natin kung tumuloy yan. Next, Ani. Ano ba balita dito kay Ani? Saglit nga, silipin natin kung meron siyang balita. Kasi kapon nag-trending din si ano eh, si Agri Nurture natin eh. Wala, hindi ko nababasa si ano eh, yung CEO natin dito na ano, benta ng shares. So ano bang balita? Makibalita tayo. Wala eh, no? All-time low lang yung sabi sa kanya. Ayan na, ceiling. Ayan, may nag-aantay din ceiling kaya ano. Kaya ani, okay, wala tayong balita dito sa disclosures. Wala din. Okay, so wala. Price action lang si ano. Si Ani. Anyway, very good kasi nag-bounce na siya and bumalik na siya sa ibabaw ng MA 100. Siguro kung pag ganito na pa-drop yung ano, yung mga big caps natin o hindi sila masyadong gumagalaw. So pwedeng maglaro yung mga penny stocks natin. Okay, so ganyan. Yung pinaka-trend natin sa kanya, so 7%, 42K net foreign buy ng konti. Pero halos pa-overbought na rin yung price action niya. Pero itong first day na ano eh, breakout niya ng volume. Breakout ng candle, breakout ng volume. So very good. Mukhang meron pa. Si Ani natin. So check na lang natin bukas. Okay, yung mga babantayan natin ngayon. BHI. So another, yun, nag-Dow G. Si BHI natin, nag-profit taking na. So from the last 2 days, umakit siya ng 13%. So, okay, bearish candle na yan. So, 1.02% net loss, 11K net form by, pero buhay pa yung volume, no? Kailan kasi parang profit taking yung volume niya. So, pwede kong ilagay dyan. Kasi bukas yung magde-decide kung red talaga yung candle bukas. So, baka ilang araw muna na pullback si BHI naman natin. Ayan. So, okay, biglang tumal ng ano palengke natin. So, RSI above 50. Okay, so nasa bullish side pa rin naman yung ano, MACD formation natin. Kaya lang yung candle, obvious na ano siya profit taking candle. So, watch out na lang doon sa mga holders natin kay PHI. Next, SPNEC. Lumaban naman siya. Mga kay SPNEC, naghanging man din yung ano kandila na pala natin. Ayan. So, okay pa naman yung ano. Yung indicators niya is bullish kahit paano. So, tapos yung ating MACD is nagka-try na mag-bullish din yung galaw. Okay, ito kaya yung price action kaya natin. So, medyo mahirap i-decide. So, kasi 0.82% lang siya. So, ito pa rin naman yung pinaka-trend natin simulat sa poll. Kaya ba? Parang hirap tayo sa trend ni SPNEC. Hindi natin ma-coincide eh. So, anyway, kung ganyan yung gusto niya, clone natin to. Ayan. So parang bumalik lang siya, no? So ito pwede maging trend. Pero pinaka-target natin dito kapag kahit pa paano is gumalaw siya dito sa 1.39. Wala pa siyang update, no? Hindi pa lumalabas, oh. O ayan, oh, laki ng volume niya, oh. 46.49 million pala. Kailan net foreign sale? 2.18 million net foreign sale si SPNC. Wala na kasi tayong balita eh kung ano nangyari sa mga projects nito para sana kahit pa paano ma-predict natin yung galawan naman niya. Okay, anyway, uptrend naman yung buong picture. Next, Macro Asia. So lumaban siya dun sa drop na nangyari for today. Kailan may konting pullback, pero okay lang. Kasi nag-break nga siya ulit dito sa MA20. Meron ba tayong trend? Wala. Wala akong makita na trend. Yung uptrend niya, yung ascending triangle. Yung ibig sabihin yung trend channel. So wala masyado. Okay, so nagre-resist siya, no? Pero maganda to pag na-break to, mga 6.5 siguro. Kasi may potential siya dito. Parang yung nangyari kay Converge last time. Wala naman tayong Converge ngayon. Parang yung nangyari kay Converge, di ba? So, nag-break siya and then bumalik siya dito. Nagtatry siya bumalik dito. Okay. So, tingnan natin kung matuloy siya.
Si Macro Asia, so nag-bounce, bullish ulit yung RSI. Pero yung MACD formation natin is wala pa, mahina pa. So bukas ang decision ni Mac kung may tendency na mag-breakout sa 6.5. Pero yung overall picture niya, syempre, gumanda ulit siya. So 2.68 million na foreign buy and 2.14% yung galawan. And then lastly, si ABA, 0% to eh. So ewan ko, bakit siya pinag-usapan? Mahina din yung ano eh. Hindi rin naman ganun kalaki yung volume niya. Uptrend, yung RSI, pero medyo mahina. Uptrend yung MACD, medyo mahina din. And price action wise is kulang na kulang tayo sa ano sa volume. So lagay ko na lang muna 0.85 ulit. Yung resistance, hindi ko mailagay sa MA 100 kasi nga medyo nawawala kasi yung ano niya, yung volume niya. Pero okay lang yan, di ba? Yung experience natin sa iba. Nawawala yung volume pero hindi naman masyadong bumabagsak yung price. So ibig sabihin, yung malaking volume na pumasok last time is nandiyan lang sa bandang loob. Ayan. So kaya siguro pinag-usapan si Aba. And then marami naghanap kanina ng mga penny stocks eh kasi yung mga big caps lahat yung galaw natin is drop talaga siya. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Ewan ko ano nangyari dito sa PSE. Napagod na siguro kasi ayaw umakit na ibang stocks eh. So, ang nangyari na lang last time, kumpasin nyo ang nangyari last time is yung mga umarangkada last time nag-pause. Nag-pause sila. Tapos yung mga naiiwan, so sila yung mga binabanatan ng mga traders natin. So sila yung market. And then suddenly, nagkaroon tayo ng drop. Ayan. So nainip na yung ibang foreigners sa market natin. Okay? So 2 days pa naman. So tingnan natin kung makabawi tayo ulit dyan bago mag-close yung weekends natin. Okay po. So yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Crypto ka to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Big, Twitter, and Patreon, yung mga gusto na guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.